Amen. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Good morning po. Ayan, batiin nyo nga po yung inyong katabi. Good morning sis. Happy Sunday. Blessed Sunday. At isang maganda ka pa at gwapong-gwapo ka pa sa umagang ito. Amen. Amen. Minsan pa nga po, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Palakpak po para sa ating Diyos. Amen. Amen. Ayun niyo po, parang ayoko na ding matapos ang worship. Parang gusto po natin mag-worship na lang sa Panginoon. Amen. But naniniwala po ako na may nais pong iparating po sa atin ang Diyos sa araw na ito, sa umaga ito. At kayo po ba ay nagagalak na naririto po kayo sa bahay-sambahan ng Panginoon? Amen. Nagagalak din po ba kayo sa inyong mga katabi at nakita niyo muli? Amen. Amen. So, ngayon pong umaga pong ito ay sa mapagpalang umaga pong muli sa bawat isa, and welcome po sa ating tema ngayong December po na may pinamagatang Soli Deo Gloria. Pakisabo nga po, Soli Deo Gloria. Amen. So it means po, ang ibig sabihin po is glory to God alone. Amen. By the way po, muli nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa pagkakataon pong ito dahil muli ay naatasan po tayo ng ating pong senior pastor para po mag-speak po sa umaga pong ito. And again po, yung tema po natin ngayon is Soli Deo Gloria, which means glory to God alone. Amen. And it is one of the 5 solas. Nung last Sunday, tama po, nabanggit po yun ni Pastor Mark, yung 5 solas po na yun. And they are designed for clarifying the basis of salvation, countering Roman Catholic doctrine, promoting doctrinal purity, and unifying the Reformation movement. So, ito po, ano po ba yung kinalaman po nito sa season po natin ngayong Kapaskuhan? Sino pong excited magpapasko na? Ay parang hindi po. Kasi ang dami kong inaanak, ang dami kong reregaluhan. Hindi. Pero alam niyo po yung season ng Kapaskuhan na ito. Ano po ba yung kinalaman po niyan? Na Soli Deo Gloria, glory to God alone. Ano pong kinalaman po sa season natin ngayon? Alam niyo po, dito po tayo magsimula, Let's get started sa umaga pong ito. Ngayon pong Kapaskuhan, o tuwing Kapaskuhan po, tuwing darating na lang yung season po na ito, napapaligiran po tayo ng iba't ibang dekorasyon. Ayan, mapapansin nyo, kahit bare months pa nga lang nagsisimula na po, yung mga kumikinang-kinang na mga decorations, kahit po sa mga bahay po natin, may mga nilalagay na mga decorations, naglalakihan, naggagandahang mga decorations, nagsusulputan po every city, di ba may mga, po sila, ang tag po doon, parang opening ng Christmas tree. Ganyan po. So, maging yung mga Christmas songs na naririnig po natin, pagpatak ng September, pagpatak ng bare months, di ba? Naririnig na po natin yung mga Christmas songs sa paligid. And ganun po tayo, lalo sa culture na meron po tayo sa Pilipinas. Talagang ganun po kung paano natin sineselebrate ang Christmas. Hindi lang po December, di ba? Kundi buong bare months. Actually, next year ay umaabot pa siya, yung Kapaskuhan. Pero po sa gitna po ng holiday rush na ito, sa kalagitnaan po ng season na ito, minsan po ba na pumasok po sa isip po natin na mag-reflect sa kaluwalhatian ng Panginoong Hesus po sa atin. So, dito po natin, napagnilayan na po ba natin o napagninilayan po ba natin ano po ba yung dapat maging response po natin sa season na ito? Amen? And marami po sa atin, every time po kasi na dumadating yung season na ito, yung Kapaskuhan na ito, madali po nating ma-overlook yung significance o kahalagahan ng kapanganakan ng Panginoong Hesus. And nakatuon po tayo sa tradition, culture, ayan nga po yung mga binanggit po natin, regalo, sino-sino, yung mga re-regaluhan mo, may mga listahan ka pa, di ba? Yung kasiyahan ay nandyan. Amen. Na nakalimutan natin
yung pinakamahalagang parte ng Pasko o ng season na ito. The glory of God revealed in the birth of His Son. Amen? Pero ano po ba, what does it really mean to respond? Ano po ba yung dapat po nating tugon sa kaluwalhatian ng Panginoong Yesus sa season po na ito? How we should respond to the Savior who came to bring hope, na siya pong nagbigay ng pag-asa, ng kapayapaan at kaligtasan po sa atin. Paano po tayo tutugon sa ibinibigay po ng Panginoong Yesus na ito? Amen. Sino po ang ready magsabi ng amen? Amen. Sige po, pwede po ba tayong tumayo para po basahin po natin yung ating passage bilang paggalang din po sa salita ng Panginoon. Let us read Matthew chapter 2, verses 1 to 12. Ayan. Matthew chapter 2, verses 1 to 12. Pwede niyo po akong sabayan sa ibang translation po or version na hawak po ninyo. Amen. So basahin po natin. After Jesus was born in Bethlehem in Judea, during the time of King Herod, Magi from the east came to Jerusalem and asked, "Where is the one who has been born, King of the Jews? We saw his star when it rose and have come to worship him." When King Herod heard this, he was disturbed, and all Jerusalem with him. When he had called together all the people's chief priests and teachers of the law, he asked them where the Messiah was born. "In Bethlehem in Judea," they replied, "for this is what the prophet has written. But you, Bethlehem, in the land of Judah, are by no means least among the rulers of Judah. For out of you will come a ruler who will shepherd my people Israel." Then Herod called the Magi secretly and found out from them the exact time the star had appeared. He sent them to Bethlehem and said, "Go and search carefully for the child. As soon as you find him, report to me, so that I too may go and worship him." After they had heard the king, they went on their way, and the star they had been seen when it rose went ahead of them until it stopped over the place where the child was. When they saw the star, they were overjoyed. On coming to the house, they saw the child with his mother Mary, and they bowed down and worshipped him. Then they opened their treasures and presented him with gifts of gold, frankincense, and myrrh. And last verse, "And having been warned in a dream not to go back to Herod, they returned to their country by another route." So purihin po ang Panginoon sa pagkabasa po ng kanyang salita. Saglit po tayong yumuko at manalangin. Panginoon, salamat po o Diyos sa umaga pong ito, sa napakagandang araw na ibinigay mo po sa amin. Lord, continue to give us strength, wisdom, knowledge, Panginoon, and also understanding. Panginoon, na patuloy po naming maunawaan ang nais mo sa umaga pong ito. Lord, you are welcome in this place. Holy Spirit, you are welcome in this place. Malaya ka po na makakakilos sa bawat isa po na naririto na iyong mga anak. Salamat po, O Diyos. Patuloy po naming tinataas ang iyong pangalan sa pangalan mo, Panginoong Yesus. Amen and amen. Minsan pa po, palakpakan po natin ang Panginoon. Sige po, makakaupo na po tayo. So ito pong story na ito, this story takes place after Jesus is born in Bethlehem. Okay? And this Magi, ito pong mga Magi, or yung mga wise men, sila po ay mga scholars and astrologers. And nakita nila, during nung kapanganakan ng Panginoong Yesus, nakita nila yung hindi pangkaraniwang bituin na naguhudyat o na nagsasabi na pinanganak na yung hari ng mga Hudyo. So ito po yung story po na yon, ito pong passage na binasa po natin. And ito pong mga Magi or yung mga wise men ay galing po sila sa malayong lugar. So ibig sabihin po, hindi po sila taga doon. Hindi po sila taga lugar kung saan pinanganak ang Panginoong Yesus. They traveled a long distance following the star. Sinusundan lang po nila. Yun lang po yung tanging, parang, yun, palatandaan. Thank you po, Ninang. Ayun, palatandaan na nandun sa lugar na yon, o parang compass.
Ayun, di ba? Na yun po yung tangi nilang palatandaan para mapuntahan ang Panginoong Yesus. And when they found Him, they didn't just celebrate. Hindi lang po sila nag-celebrate, hindi lang po sila nagdiwang nung nakita nila ang Panginoong Yesus. They respond. Sila po ay tumugon. Amen? So their response challenge us today. Ito po yung magbibigay po ng challenge po sa bawat isa. How will we respond to the glory of God this Christmas? And hindi lang po ngayong Pasko. Amen. Paano po ba tayo tumutugon doon sa kaluwalhatian ng Panginoong Hesus po sa atin? And simulan po natin yung ating message for today entitled, God Loves to Hear Your Feedback. Amen. God loves to hear your feedback. Paano po ba tayo? O titignan po natin. Let's explore how we can respond. Paano po tayo tutugon sa kaluwalhatian ng Diyos sa atin during this season, this Christmas, in the same way ng mga ginawa po ng mga magi or ng mga wise men. Amen? Are you ready po? Amen. Sige po, simulan po natin in verse 2. Verses 1 to 2. After Jesus was born in Bethlehem, in Judea, during the time of King Herod, Magi from the east came to Jerusalem and asked, "Where is the one who has been born King of the Jews? We saw his star when it rose and have come to worship him." So number 1, amen, paano po ba tayo magre-respond sa kaluwalhatian ng Diyos, to the glory of God this Christmas, the same way na ginawa po ng mga wise men or ng mga magi? Number 1 is seeking God's glory. Pakisabi nga po, seeking God's glory. Amen. So the story begins with the arrival of the wise men. Sila nga po yung mga magi from the east. Okay? Following a star, they believe. Naniniwala po sila na ito po yung sign, ito po yung simbolo ng kapanganakan ng hari ng mga Hudyo. They journeyed from afar. Galing nga po sila sa malayong lugar. And again, take note of this po, no? Hindi sila taga doon. Hindi sila taga doon kasi nag-travel sila ng malayong lugar. Not for personal gain. Hindi po sila nag-travel o pumunta sa Panginoong Hesus nung sinilang siya na for personal gain. O may makukuha sila. But to find, para hanapin, and to honor the one born King. Tanungin ko lang po yung bawat isa po sa atin. Nung pupunta po ba natin ng bahay-sambahan ng Panginoon, are you seeking God? Hindi po for personal gain. Ay, kailangan kong umattend ng church kasi ilang araw akong nagkasala sa Diyos. Ay, kailangan kong umattend sa church kasi ganito, ganyan. But alam niyo po, itong mga magi or mga wise men na ito, they journeyed from afar. Napakalayong lugar, not for personal gain. Amen? But to find, para hanapin, amen? Para hanapin at papurihan, to honor the one born King. Are we honoring God today? Ino-honor po ba natin, hinahanap po ba natin ang Panginoon? This wasn't a casual inquiry. It was quest-driven by purpose. Hindi nila kilala ang Panginoong Hesus, but ang tanging alam nila, ito yung isinilang na siyang maghahari sa mga Hudyo. Kilala nila ang Panginoong Hesus, not for personal gain nila. Ano bang makukuha namin? But they find and honor the one born King. And 2 things po na makikita po natin dito. 2 things for seeking God's glory. Number 1 is to seek intentionally. The wise men weren't casual observers. Hindi lang po sila pupunta, di ba? Imagine niyo po, no? Magta-travel pa sila, ang layo-layo, tapos titignan lang nila, ay ito pala yung bagong hari na isinilang. Hindi po sila casual observers. They were seekers.
Hindi nila alintana yung layo po ng kanilang nilakbay o lalakbayin. Kung hindi po nila alintana yung kanilang kakaharapin, ganito po sila ka-intentional. Ganito po sila, sobrang, hindi kailangan naming hanapin ang Panginoong Hesus, kailangan naming masamba yung hari ng mga Hudyo. Alam po nila na sa pagkita pa lang po nila ng tala, okay, sa kalangitan, ito po ay tanda ng may mas higit na kadakilaan sa lahat ng bagay. That's why they intentionally seek Jesus. Again, are we seeking God today? Hinahanap po ba natin ang Panginoong Hesus? When was the last time you intentionally seek God? Kailan po yung huling beses na hinanap mo ang Diyos? I don't know po kung ano pong mga sitwasyon po natin today o mga kinaharap po natin this past few days, months, or years. But when was the last time you intentionally seek God? Kailan po natin huling hinanap ang Panginoong Hesus? Marami na po tayong hinahanap sa buhay. Amen? Marami po tayong hinahanap sa buhay, whether ito po ay success, career growth, amen, love, joy, peace, etc. Pero sometimes, still, we failed to find it. Nahirapan po tayong hanapin yung mga bagay na ito. Bakit po? Hindi po kasi kasama si Lord sa hinahanap po natin. Pagdating sa career growth, are you seeking yung dun sa success and career growth? Nandun ba ang Panginoong Hesus? Nandito na gusto mong makagraduate, gusto mo with Latin honors pa, o kung ano po yung mga terms today sa mga estudyante. Pero ang tanong, kasama ba doon si Lord? Kasama ba sa hinahanap mo si Lord? And yung success, every parents, lahat po sa atin, we want na maging maayos po yung kalagayan ng ating mga anak. Amen? But kasama po ba doon yung desire po natin at nahanapin ng Panginoong Hesus? Again, when was the last time you intentionally seek God? When was the last time you intentionally seek Jesus? Always remember po, God doesn't hide His glory from those who truly seek it. Amen? Alam niyo po, hindi naman mahirap hanapin si Lord. Naniniwala po ba kayo doon? Hindi po mahirap hanapin si Lord. Jeremiah 29:13 says, "You will seek me and find me when you seek me with all your heart." Hindi po mahirap hanapin si Lord. Kahit saan po, kahit na iniisip po natin, baka nasa church lang si Lord. No. Kahit saan po, basta hanapin mo yung desire ng puso mo to seek God, na hanapin si Lord, you are intentional, makakatagpo mo ang Diyos. Maniwala po kayo kahit sa CR. If you are intentional, if you are seeking God intentionally, makikita mo at makakatagpo mo ang Diyos. Do you agree with that? Naniniwala po ba kayo doon? Na kahit saan, kahit nasa pinakarurok ka pa ng tagumpay mo, kahit nasa pinakamababa ka pa na sitwasyon ng buhay mo, if you are intentionally seeking God, mahahanap at matatagpuan mo siya. Amen? Always remember, God doesn't hide His glory from those who truly seek it. Sabi po ni John Piper, the wise men were wise not only because they saw the star, but because they pursued it. They knew that seeking the king would bring them joy. Alam niyo po yung mga wise men, alam po nila na matatagpuan nila yung tunay na kagalakan at katagumpayan kapag hinanap nila yung totoong hari ng kanilang buhay. And again, when was the last time po na hinanap po natin si Lord? Sabi ko nga din po, hindi naman po mahirap hanapin si Lord. Jeremiah 29:13. Bible na po ang nagsabi. If you seek God, amen, makakatagpo po natin siya. Mahahanap po natin siya. Seek intentionally. Kailangan sinasadya. Amen. So, every time po
na alam po natin na ma-encounter po natin o makakatagpo po natin ng Diyos in every services. Ano man pong gawain, fellowship, conference, trainings, leadership trainings, kung alam po natin na makakatagpo po natin ng Diyos sa mga gawain po na yon, kailangan sadyain mo. Amen. Sadyain po natin. And 2 things nga po for seeking God's glory. Number 1 is to seek intentionally. Pangalawa po, seek wholeheartedly. Madali po tayong ma-overwhelm, diba? Sa mga sarili po nating mga desires. Kahit po ngayong season na ito, ngayon pong Kapaskuhan, dyan po yung mga listahan ng mga re-regaluhan. Sino po dito yung may sobrang haba na ng listahan? Ang dami ko nang inaanak, parang mga 100 na ata. OA naman sa 100. Diba? Parang ang dami na yung listahan. Nandyan po yung kabi-kabilang reunion. Diba? May mga reunions po. Family gatherings, events. But, alam niyo po, the wise men teach us that our hearts should first be turned to Christ, seeking Him above all else. Ano man po yung mga bagay na meron po tayo today na parang nakaka-overwhelm. Sobrang na-excite tayo sa kabi-kabilang mga gatherings or kahit po mga Christmas party nandyan. Diba? Mga events and activities. But the wise men teach us. Tinuturuan po tayo ng mga wise men or mga magi's na ito that our heart should first be turned to Christ. Na yung puso po natin ay intentional or wholeheartedly, na yung puso po natin ay gustong makatagpo ang Panginoong Hesus above all else. Amen. The wise men didn't come seeking their own glory or to find out how they could benefit. Sabi ko nga po kanina, yung mga magi or yung mga wise men na ito, hindi po sila naghahanap ng personal gain. Kung anong benefit, ano bang benepisyo yung makukuha po nila. But they want to glorify our one true King. Yun lang po yung desire po nila. They sought Christ's glory. Nakita po nila yung kaluwalhatian ng Panginoong Hesus. Their goal was to honor Jesus as King. Nakikita po ba natin na ang Panginoong Hesus ay hari po sa ating buhay? Amen. Nakikita po ba natin siya na hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos? Tandaan po natin, may pagpapala sa palaging si Kristo ang inuuna. Sobrang dami na pong testimonies na magsasabi, nung inuna ko si Lord, ito yung nangyari sa buhay ko. Hindi sa pagpapala lang, but in all aspect. Maraming ways o kapamaraanan ng Panginoon sa pagpapala po na ito. Amen. Hindi po tayo magkakamali o hindi po tayo nagkamali na si Lord yung inuuna po natin. Kasi maniwala po kayo, ibang klase pong kumilos ang Diyos sa buhay po natin. In any ways, ano man pong mga kapamaraanan. Sabi nga po in Matthew 6:33, but seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added to you. Hindi lang po ito patungkol sa pera or finances, financial, but in all aspect, all these things will be added to you. Just seek first the kingdom of God. Kapag inuna mo si Lord, hindi ka talo. Pag inuna po natin ang Diyos, hindi po tayo talo sa buhay. Amen? Kaya marami po sa atin, hindi alam yung kalooban ng Diyos o kahit yung purpose ng buhay po natin dahil hindi kasi natin inuuna si Lord. So starting po today, simula po sa araw na ito, kung gusto po talaga natin na makita yung kaluwalhatian ng Diyos, seek Him intentionally. Hanapin po natin siya. Sadyain po nating hanapin ang Diyos. Huwag nating hayaan na ma-distract po tayo sa mga nakapaligid po sa atin. Let this be a season of intentionally pursuing Christ above all else. Amen? And seek Him wholeheartedly. Let your heart be aligned
Now, yung desire po natin, yung puso po natin to be aligned with God's purpose. Kung nais po natin ng career growth, sana naka-align sa kakagustuhan at kalooban ng Diyos. If we want this success, yung tagumpay na ito, sana po naka-align yung puso po natin, yung desire po natin sa kalooban ng Diyos. Laging dapat nasa eksena ang Diyos. Amen po. And unahin natin yung kanyang kaharian sa ating pong mga desisyon, sa ating pong oras. Ito po, pagdating sa oras, no, gaano kadami yung nabibigay mong oras sa Diyos. Gaano kadami yung oras na nalalaan mo sa Panginoong Yesus. At kahit po sa ating mga resources, o kahit po sa ating mga finances. Amen? Sana po pagdating sa decision making, sa time po natin, sa oras po natin sa Panginoon, sana nandun lagi yung purpose, yung God's purpose. Sana naka-align lagi yung puso po natin sa kagustuhan at kalooban ng Panginoong Yesus. Amen? And seek God's glory above all. Because when we do, everything else falls into its proper place. Kapag inuna mo ang Diyos, maniwala po kayo. Marami na din po akong mga testimonies about dyan. Nung inuna ko si Lord, nung inuna ko ang gawain ng Panginoon, nung inuna ko si Lord sa buhay ko, everything follows on its proper place. Amen. At naniniwala po ako, kung nagawa po ng Diyos sa akin, sa buhay ko po iyon, naniniwala po ako ng bawat isa po sa atin. Di ba po yung mga desire po natin, di ba? Lahat po yan. Tiyaga po natin sa panalangin. Amen. Tiyaga po natin sa pagbibigay ng panahon at oras po natin sa Panginoon. Everything na inaasam po natin o desire po natin will fall into its proper place. Amen. Sige po, pangalawa, verse 11. Verse 11, on coming to the house, they saw the child with his mother Mary, and they bowed down and worshiped him. Then they opened their treasures and presented him with gifts of gold, frankincense, and myrrh. So number 2, paano po ba yung ginawa ng mga magi or ng mga wise men? How they respond doon po sa glory ng Panginoon. Number 1 is to seeking God's glory. Pangalawa po is worshiping God's glory. Sabi nga po, worshiping God's glory. When the wise men finally find Jesus, nakita na po nila ang Panginoong Yesus, they don't merely celebrate His birth. They fall down in worship. Hindi lang po sila nag-celebrate nung makita nila ang Panginoong Yesus. They fall down in worship. Sila po ay sumamba sa Panginoong Yesus. Kasi nga po yung pinuntahan nila is hari. Okay? Hari ng mga Hudyo. So they fall down in worship. Yung kanila pong response, yung kanila pong tugon, ay tungkol sa nakakita sila, hindi lang po sa nakakita sila ng, ay, ang cute-cute ng baby. Di ba? Bagong silang na sanggol. Kundi, ang response po nila, o ang tugon po nila, ay tungkol din sa pag-response nila sa King of Kings and Lord of Lords. Ang kanila pong pagsamba ay isang paggalang at pagpapasakop. Bibigay po yung lahat para parangalan ng bagong silang na hari. Amen. Question po sa bawat isa. Ano po yung bit-bit po natin ngayon? Ang pagpunta po natin ng bahay-sambahan ng Panginoon, ano po yung bit-bit po natin? Nandun po ba yung excitement? Na-excite pa po ba tayo na pupunta tayo sa bahay-sambahan ng Panginoon? Amen. So, 2 things po na makikita po natin dito for worshiping Jesus. Number 1 is worshiping through humility. Despite po ng high status and wisdom na meron po yung mga wise men, they fell down before Jesus. Sila po ay sumamba sa Panginoong Yesus. Kahit na ano yung status na meron sila, they are wise men.
Matatalino itong mga taong ito. They are scholars. They are astrologers. Magagaling po yung mga taong ito. But, nung nakita po nila, yung hari ng mga Hudyo, which is ang Panginoong Yesus, they fell down in worship. Sila po ay sumamba sa ating Diyos. Ang kanila pong pagsamba ay nakakitaan po ng complete humility o pagpapakumbaba. Amen? Kinikilala nila na yung pagdating sa dakilang hari, walang posisyon, walang titulo, walang kayamanan ng mahalaga, they fell down in worshiping Jesus. Sila po ay sumamba lang sa Panginoong Yesus. Wala pong sabi-sabi na kami wise men. Wala pong ganun eh. Nakita po nila ang Panginoong Yesus, they fell down in worship. They fell down before Jesus. Philippians 2:10-11, at the name of Jesus, every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. So wala pong usapin dito ng posisyon, ng titulo. Ano man po yung posisyon po natin, inside and outside the church, wala pong posisyon, walang titulo, walang kayamanan. And these wise men, these magi's, teach us, tinuturuan po tayo, na wala pong mga bagay na ito. We will just worship Jesus humbly. Amen? Na merong pagpapakumbaba, merong humility. Remember, true worship begins with humility. True worship begins with humility. It's not about how we feel, kung ano po yung nararamdaman po natin, or what we want, kung ano po yung gusto po natin. It's about bowing before God and surrendering yung pagsuko po natin, all that we are to Him, sa ating Panginoong Diyos. Kaya marami po sa atin na hindi masamba si Lord ay dahil punong-puno po tayo ng pride. Pride na hindi lang po nagmamataas, no? Kundi pride na kung saan pinapangunahan na po natin si Lord sa buhay po natin. May mga pagkakataon po sa buhay po natin na parang, teka lang Lord, ako muna to ah. Diba? We are surrendering our lives sa Panginoon. Kaya lang parang somehow or some part ng mga aspeto ng buhay po natin, Lord, teka lang po ako po muna. Diba? So, meron pong somehow, no, na part ng pride po doon, na pagmamataas, na pinapangunahan po natin ang Diyos sa buhay po natin. And ano po ba yung response po natin in every situation na meron po tayo? No? Sabi nga po ni John MacArthur, ng pong quote, na sinabi po niya, worship is not a passive thing. It requires action. The wise men gave everything they had. Again, the wise men gave everything they had because they recognized Christ was worth more than all the treasures in the world. Kaya nga po, question ko po sa atin, ano po yung bit-bit po natin ngayong araw po na ito? Pagpunta po natin sa bahay, sambahan ng Panginoon, ano po yung bit-bit po natin? Pwedeng nandyan yung bit-bit mo, yung sa tithes mo, offering mo, but sa'yo, overall, in general, ano po yung bit-bit po natin today? Meron ka bang dalang lalagyanan para sa pagpupuno sa'yo ng Diyos? During worship po kanina, during our praise and worship, are we really excited po na masamba ang Diyos? O kanta-kanta na lang po tayo? Ay, kasi kumakanta. Okay yan, part ng program. But, in deeper side po, no, tunay po ba nating nasasamba ang Diyos? Amen. So, we should recognize Christ was worth more than all the treasures in this world. Kung ano man po yung meron po tayo. So, starting today po, let go of the pride. Alisin na po natin yung pride, alisin po natin yung distraction, alisin po natin yung desires na nagnanakaw ng full surrender po natin sa Diyos. Fall down before Christ. Fall down before Christ. Acknowledge Him as King and Lord over your life. Amen. Worship Him not just with your lips. Hindi lang po
sa pamamagitan ng ating bibig, but with your heart, sa puso mo, your actions and your life. Sana po nakikita po sa atin, sa buhay po natin, sa salita, sa gawa, sa puso po natin, ano yung perspective or principles natin sa buhay. Amen, nakikita po sana na we are worshiping our one true God. Amen. Pangalawa po, 2 things for worshiping Jesus. Worshiping through humility. Pangalawa po, worshiping through generosity. Sabihin nyo nga po, generosity. The wise men didn't just worship Jesus with their hearts. Okay? Okay po yun eh. Diba? Masamba po natin ang Panginoong Hesus sa ating, nagmumula sa ating puso. They worship with also, okay? Also with their treasures. Amen? They offered Him gold, frankincense, and myrrh na mga regalo that fits for a king. Ang dadalhan po natin, hari. Amen? Ang dadalhan po ng mga magi, ng mga wise men ay hari. Kaya po special yung dala-dala po nila, gold, frankincense, and myrrh. Again, ano po yung dala po natin today for the Lord? Ang sinasamba po natin, ang pupuntahan po natin ay hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos. Amen? Ano po yung mau-offer po natin sa Panginoon? Yes, we offer our hearts, we surrender our hearts, o yung buhay po natin, but it is also, remember, generosity is a form of worship. It reflects the heart of Christ who gave everything for us. Sabi nga po, in 2 Corinthians 9:7, each one must give as he has decided in his heart, not reluctantly or under compulsion, for God's love, a cheerful giver. Naniniwala po ako, we are all givers sa umaga pong ito. Amen? We are all generous pagdating sa Panginoon. Amen po? Kasi alam niyo po kung gaano ka-generous tayo sa Diyos, although we all know na sobrang generous na po talaga ng Diyos. And natutuwa po siya sa mga cheerful giver. At nagsasurrender po ng hindi lang po puso, hindi lang po ng buhay, but yung ating pong mga treasures din. Amen. Lahat po tayo, di ba, may mga listahan po ng pagkakagastusan ngayong month na ito. Di ba, mga nakalinya na, nakabudget na, ito para kay ganito, ito para kay ganyan. Amen. May mga ngayong season po na ito, pero ang tanong, kasama po ba si Lord sa budget po natin? Amen. Ang tanong po doon, no, kasama po ba si Lord sa budget po natin? Sa dami ng reregaluhan mo, sana po. Kasama po sa listahan po natin na maregaluhan din ang Panginoon ngayong season na ito. Amen. So again po, no, remember, generosity is a form of worship. It reflects the heart of Christ who gave everything to us. And true worship is not just about words. Hindi lang po ito sa salita, but about sacrificially giving our time, resources, and love to God and others. Mahal niyo po ba yung katabi po ninyo? Tignan niyo nga po. Yeah. Mahal niyo po ba yung katabi po ninyo? Diba? Hindi lang po about words, no? But about sacrificially giving our time sa Panginoon in ministry, our resources, our treasures, and love to God and others. Kasama po yun sa form ng worship na pwede po nating ibigay sa Diyos. And this Christmas, no, ngayon pong Kapaskuhan, give generously. Give generously. Wala pa po tayo sa offering time or giving time, no? Pero it is a form of generosity po natin, or it is a form of worship yung ating pong giving. Yung ating pong offering sa Panginoon. Whether through acts of kindness, so ito po ay acts of kindness, serving others, or sharing resources with those in need, let your worship extend beyond the church walls into your everyday life. Hindi lang po within this vicinity ng church na nakikita yung pagsamba mo sa Diyos, kundi paglabas mo din. Amen? Paglabas mo din, nakikita ka ng mga kapitbahay, ng mga kakilala mo, ay grabe. Kumikinang ito kasi naglilingkod to sa Diyos.
Amen. Na nakikita po sa ating buhay. And it is a form of worship po sa ating Panginoon. Amen. So ito po yung tinuturo po sa atin ng mga wise men or ng mga magis na paano ba sila nag-respond doon sa kaluwalhatian ng Panginoong Yesus, sa kapanganakan ng Panginoong Yesus. Number 1 is seeking God's glory. Pangalawa, worshiping God's glory. And the last, ayan, verse 12 po. Ayan. And having been warned in a dream not to go back to Herod, they returned to their country by another route. So, number 3 po, paano po ba tumugon? Paano po ba nag-respond? Ano po ba yung tinuturo po sa atin ng mga wise men sa pagbibigay po ng kaluwalhatian sa ating Panginoon? Number 3 is obeying God's glory. Ayan. Sabihin nyo nga po, obeying God's glory. Ayan. So after po nilang ma-encounter yung batang Jesus or newborn na Panginoong Yesus, binalaan po sila ng Diyos sa panaginip na wag nang bumalik kay King Herod. Okay? Na through sa panaginip po nila, sinabihan po sila ng Diyos na wag na silang babalik kay King Herod. Sinunod nila si Lord at pumili po ng ibang ruta na dadaanan. Okay? Para makabalik po sila sa kanilang original na location kung saan po sila nakatira. Ang kanila pong pagsunod ay nagpakita ng paggalang nila sa plano ng Diyos. Amen? Ang kanilang pong pagsunod ay nagpakita ng paggalang nila sa plano ng Diyos. Dalawang klase po, makikita po natin dito. Dalawang klaseng pagsunod yung kanilang ginawa at dapat gawin din po natin. Number 1, obey responsibly. Sabihin nyo nga po, responsibly. Obey responsibly. The wise men didn't just acknowledge God's glory. They responded with obedience. Tumugon po sila ng may pagsunod. Amen? Hindi madali yung ginawang pagsunod ng mga wise men na ito. Kasi po, sa ruta na nilakbay po nila, para lang makita si Jesus, diba, ay hindi po biro. Kasi yung ruta o yung dadaanan po nila, pwedeng take note po, no, during this journey nila, hindi lang po silang mga wise men. Siyempre, dahil po sila ay mga scholars, astrologers, may mga kasama naman po sila. Kaya lang, along the way, dahil nga po galing sila sa malayong lugar, pwede nilang ma-encounter yung iba't ibang sitwasyon sa daan. Pwedeng may magtangka sa buhay nila that time. So, hindi po biro yung paglalakbay nila para ma-meet ang Panginoong Jesus. But, they followed and obey what the Lord says. Kung ano po yung ginawa, kung ano po yung pinapagawa sa kanila. So, parang lang makita po si Jesus, hindi po biro para po sa kanila. Tapos mag-iiba ka pa ng daan. So, siguro po ito pong daan na ito, baka mas malayo pa doon sa nilakbay nila, papunta kay Jesus, tapos pauwi pa. Diba? Nandun yung pwedeng ma-encounter nila yung mga mababangis na hayop, o may magtangka sa buhay nila. Kasi, syempre, sa paglalakbay po nila, may mga bit-bit yan eh. May dala pa nila yung offering nila kay Jesus, tapos pagbalik, yung mga pagkain nila. So, pwedeng maka-encounter sila na merong magtangka sa kanilang buhay. So, hindi po biro yung kanilang paglalakbay. But, pinili po nila o tumugon po sila doon sa pagsunod nila sa Panginoong Diyos. Amen? Take note po, no, dayo sila. Hindi po sila taga doon. Hindi nila kabisado yung lugar. Pwedeng mas mahaba pa yung kanilang tatahaking ruta, pauwi po sa kanila. But still, listen to this po, their decision to follow God's warning, even at personal cost, showed their valued God's plan over their own. Na pwede naman, because of their wisdom, because of yung
ruta na dadaanan po nila. Okay? Pwede naman na hindi nila sundin si Lord. Pwede naman na hindi. But, yung pagsunod po nila, pagsunod po nila sa Diyos, sa warning ng Diyos, even at personal cost, showed their valued God's plan over their own. Sa atin po kaya? Question po. Hanggang saan po yung hanggang saan ang kaya mong sundin kay Lord? Diba, we are pursuing, diba, may iba po sa atin, career growth, ganyan, success sa buhay, sa trabaho, gustong ma-promote, or etc., ganyan. Pero, hanggang saan po yung kayang sundin natin kay Lord? Paano kapag dumating yung point na sinabi po sa atin ni Lord, pwede bang i-let go mo yan, nak? Pwede bang i-let go mo yung position na yan? Pwede bang i-let go mo yung promotion na yan? Pwede bang i-let go mo yung Latin honors na yan? Hanggang saan po yung kaya po nating i-let go for the Lord? O kaya po nating sundin para sa Diyos? Diba? We have different ministries. Pero yung bigat, diba, ng pagsunod po natin sa Diyos, hanggang saan po yung kaya po natin? Tandaan po natin, ang pagsunod sa Diyos ay hindi lang sa pag-oo mo at pagtango mo. Amen, amen. Amen. Kundi po sa pagpapakita po ng kilos at gawa po natin. Hindi lang po yun through words. Hindi lang po yun sa, sige, okay yan. Kundi kalakip po ng pagsunod po natin sa Diyos ay yung kilos at gawa po natin. And mabilis lang po na testimony ko po regarding dito. Before nga po, bago po mag-pandemic, nagsara po kasi yung company na pinapasukan ko, yung bank na pinapasukan ko. So parang kami po, although sumasahod po kami, pero nakahang kami kung saan po kami ilalagay na affiliated or groups nung company po namin na yun. And parang eventually po, nung medyo okay na during pandemic, pero ano pa rin po nun parang limited pa rin yung mga tao na papasok sa office, ganyan. So, na-offer po na mag-work from home. And during that time din po, inofferan po ako na mas mataas na position. Mas mataas na position. Siyempre, pag mataas po position, mataas din yung sahod. So, but during that time nga po, sabi ko, kasi po nandito na ako noon Ako lang po yung tao dyan sa office dito po sa church. So, habang nag-online ministry po, ganyan. So, nandito po talaga ako. And full-time po. So, nung na-offer po sa akin yun, mga 1 month, sabi ko, ma'am, hindi na po. Kasi nag-full-time na po ako sa church. So parang yung time po na yon na nandun yung desire ko na sana hindi kami, alam niyo po yun, kasi pandemic yun diba? Sa finances, ganyan. So parang kung walang pag-iisip o pagdesisyon na pag-decide na igugo ko talaga yun. Kasi pandemic po yun. Wala po kaming source of income. But praise God. And during sa hindi ko po pag-accept, ayun, ano ba yan, nabubulol na. Hindi ko po pag-accept doon sa offer po na yun, si Lord po yung nag-provide ng lahat ng mga pangangailangan po namin that time. And yun nga po, yung question is hanggang saan po ba yung kaya po nating sundin para sa Diyos? Na obedience to God's direction is one of the clearest ways to show our love and reverence for Him. Isa po ito sa magiging tugon po natin. Kung susunod ba tayo sa Diyos, isa po ito sa pagpapakita po natin na mahal po natin ng Diyos. Na we honor Him. Na kinikilala po natin siya, na siya ang may gawa ng lahat. Siya ang may-ari ng lahat. When we align our actions with His will, we bring glory to His name. Sabi nga po in quote ni Tim Keller, obedience is not just a duty. It's a demonstration of our delight in God's glory.
Again, obedience is not just a duty. It's a demonstration of our delight in God's glory. So don't just acknowledge Christ as King. Amen? Obey Him. Sundin po natin ang Diyos. Listen to His promptings in your life. Obey His word. Sundin po natin ang salita ng Diyos. Even when it's difficult or inconvenient po sa atin. Kahit na masakit, kahit na mahirap sundin, obey His word. Let your obedience bring glory to His name. Mapapurihan po natin ang Diyos. And pangatlo po, obey consistently. Obedience isn't just one-time action. Hindi lang po siya one-time action. It's a lifestyle. Ang pagsunod po, yung obedience po na ito is a lifestyle. So, ibig sabihin, nasa sistema po natin. Amen? Each decision we make should reflect our desires, amen, to bring glory to God. Ano po ba yung desire ng puso po natin? In every aspect ng buhay po natin, ito po ba ay nakakapagbigay ng kaluwalhatian sa Diyos? The wise men, ito pong mga wise men, didn't just make one act of obedience. Hindi lang po isang beses yung pagsunod nila. They were consistent. Alam niyo po, yung kanilang pagsunod ay umabot sa guidance ni Lord sa buhay po nila. Pinili nila ang daan na kung saan makakaluwalhati sa plano ng Diyos. Are we honoring God's plan in our life? Kinikilala po ba natin yung plano ng Diyos sa buhay po natin? O baka plano na lang natin yung nasusunod? Ang problema po ng karamihan, kaya hindi consistent yung kanilang pagsunod, ay hindi nila lubusang kilala ang Diyos pagdating sa kanyang plano sa buhay nila. Maybe may mga parte po sa buhay po natin na somehow, diba, na parang nahihirapan tayong sumunod, hindi tayo nagiging consistent because baka hindi pa natin kilala talaga ang Diyos sa buhay po natin. Sabi po in Romans 12:1-2, I appeal to you therefore, brothers, by the mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind. Amen. Ano po ba yung tumatakbo sa isip po natin? Ano po ba yung laman ng puso po natin? Ano po ba yung laman ng utak po natin? Ano po yung madalas na binabanggit po natin? We must pursue, amen, yung spiritual worship. And our body is the temple of the Holy Spirit. Amen? So we must honor kahit po sa physical na katawan po natin, emotional, financial, mental, lahat po i-offer po natin sa Diyos. Amen? Again, ano po ba yung laman ng utak natin? Ano po ba yung laman ng puso po natin? Are we honoring God? This Christmas, let your obedience be a lifestyle. Amen? Align your choices with God's will. Seek His guidance and walk in path of righteousness He has set before you. Sana po nakikita po natin ng Diyos na hindi lang siya Diyos na mapagpatawad o mapagbigay. Sana nakikita din po natin na ang Diyos po natin ay may kayang gawin sa lahat ng aspeto ng buhay po natin. Again, are we honoring God sa lahat po ng ginagawa po natin? And as I end po, na kita po natin, how will we respond to the glory of God this Christmas? Number 1 is to seek God's glory. Pangalawa, worship God's glory. Obey God's glory. And as I end po, dito po, sa respond ng mga wise men or ng Magi's, it is not the only response na makikita po natin sa passage. Okay? So balikan lang po natin in verses 3-6. When King Herod heard this, he was disturbed. Okay? And all Jerusalem with him. When he had called together all the people's chief priests and teachers of the law, he asked them where the Messiah was to be born. Okay? Tinanong po niya yung mga chief priests or counselors niya
ni King Herod. Saan ba pinanganak yung Messiah? At tugon po ng mga chief priests and teachers of the law, in Bethlehem, in Judea. They know. Amen. They replied, for this is what the prophet has written. In verse 6, sabi po doon, but you, Bethlehem, in the land of Judah, are by no means least among the rulers of Judah, for out of you will come a ruler who will shepherd my people, Israel. So ito po ay propesiya pa, okay, na alam ng mga chief priests, ng mga teachers of the law, or yung mga counselors ni King Herod. Alam nila na merong paparating at isisilang na Messiah. So makikita po natin na alam ng mga chief priests, ng teachers of the law, kung saan ipapanganak ang Messiah. They know. Pero sa kabila po ng alam nila, wala silang ginawa. At isinawalang bahala na lang po nila. So ano pong klaseng response yung meron po tayo? Are you like the Magi's? Are you like the wise men? Or are you like the teachers of the law? Na alam mo naman, di ba? Alam mo na merong hari, merong Messiah, merong Jesus Christ. Pero ano po yung response po natin dito? As we celebrate the birth of Christ this Christmas, we must ask ourselves, how are we responding to the glory of God? Like the wise men, we are called to seek God's glory above all, to worship Him in humility and generosity, and to obey His leading in every area of our lives. Alam niyo po, bigyan niyo lang po ako ng time din po for this short testimony. Pagdating po sa response po natin, no, alam naman po natin na we all have ups and downs sa buhay. 'Di ba? May mga pagkakataon na hindi talaga, alam niyo 'yun, hindi inaalaw ni Lord na mangyari po sa atin, o nandyan po yung tagumpay na binibigay po sa atin ng Diyos. But in this passage, no, na makikita po natin, paano ba tayo magre-respond doon sa glory ng Diyos? And nasabi ko din po kanina, ano po ba yung tingin po natin sa Diyos? Ano po ba yung tingin po natin sa Panginoong Yesus? Na siya lang po ba yung Diyos na mapagpatawad? Siya lang po ba yung Diyos na alam po nating mapagmahal? Yung Jesus Christ na kilala ko, generous. Diba? Pero nakikita din po ba natin on the other side na hindi lahat ng panalangin mo ay maibibigay sa'yo agad? Nakikita din po ba natin ng Panginoon na gano'n, na hindi lahat ng dinidesire mo, mabibigay ko agad. Diba? And ayun nga po, as this short testimony, sana po short lang. Ayun, pakianuhan nyo na lang ako ng time, no? But, nito pong, nag-take po ako ng board exam nung mismong araw ng birthday ko. September 29. Ala, naiiyak na. Sabi ko, ready to eh. Ayun. Sabi ko, short lang to. Ayun. Pero, in this passage po natin, in this itong pinag-usapan po natin, paano ba tayo? Kasi God loves to hear our feedback. Diba? Yung respond po natin doon sa ginagawa ng Panginoon sa buhay po natin. Sorry po, no? Pasensya na. Ayun po. So, nag-take po ako ng board exam last September 29, na mismong araw po ng birthday ko. Kaya hindi po ako nakasama nung samgyup po noon eh. Hindi, joke lang. Naisingit pa eh. No? Hindi po. So, during that time, nandun po talaga, alam ko po, nakasama ko po kayo sa prayer. So, alam ko po na during that time, kahit po nasa celebration po tayo, no, alam ko po, kasama ko po kayo sa panalangin that time, kasi before that, ay na panalangin po tayo ng ating senior pastor. But, ito pong December 13, Friday lang po, I failed
to pass the board exam. Hindi po tayo napasama sa list ng mga passers. But, ano po yung makikita po natin doon? Bakit ko po sinashare ito? Kasi hindi po mapagkakaila no, na meron pong lungkot na binigay ko po yung the best ko. Sobrang haba po ng review para po doon. But God didn't allow it na mag-pass po ako sa board exam. But ano po yung makikita po natin? Ano po yung pinapoint ko po for this? Sa lahat po ng nangyayari po sa atin, situation po natin, how we respond. Paano po ba tayo tumutugon? Nagagalit ba tayo kay Lord? Kasi hindi binigay yung desire natin, yung desire ng heart natin. O nandun pa rin yung joy mo na, Lord, magtitiwala pa rin ako sa'yo. Sabi ko nga po nun, actually nag-message nga po nun si Mikey sa akin na okay lang yan, Ate Pers. May mga makikita din natin yung pangalan yun ni Daniel sa list of passers sa board exam. And na-remind po ako doon sa sabi niya po, di ba nga sabi mo lagi, your test today will be your testimony tomorrow. Kaya nga, noon na-receive ko po yun kay Mikey, sabi ko, thank you Lord. Kasi may mga tao ang ginagamit na ma-remind kung ano yung mga principles o yung mga perspective na dapat meron ako. Kasi meron akong Diyos na katulad mo. And hindi man umayon sa desire ng heart ko na makapasa ako. But I know God's plan. Alam ko po yung plano ng Diyos sa buhay ko. And gusto ko rin po na magkaroon din po ng impact din na in somehow, hindi man po sa ganitong situation, but somehow, di ba, sa mga buhay po natin, meron tayong dinidesire sa heart po natin na parang, Lord, binibigay ko naman po yung the best ko, binigay ko naman po yung oras ko, yung buong buhay ko para makapag-serve sa'yo, bakit hindi ko matanggap yung panalangin ito? Bakit ang tagal-tagal bago ko ma-receive? Bakit hanggang ngayon di ko pa siya nare-receive from you? And nais pong sabihin po sa atin ng Diyos. Alam niyo po, parang nandun pa ako sa stage na actually, nung mismong araw na yon, nandun po talaga yung lungkot. Diba? Hanggang sa kinabukasan, medyo ano pa rin po ako. Pero somehow, salamat po dun sa mga taong ginagamit ng Panginoon to remind me that hindi porket nag-failed ka today, magiging failure na yung future ahead of you. And same thing din po sa atin, no? Ano po ba, and sa pag-review ko po ulit nung message po natin this morning, na paano ba tayo magre-respond? And alam niyo po, during sa mga, siguro po mag-a-agree po yung mga pastors, yung mga leaders, na kapag nagpe-prepare ka ng message, di ba, ikaw yung unang nare-restore, ikaw yung unang nare-remind, nare-realize mo na, oo nga, no? And this passage po, and salamat kay Lord sa opportunity po na ito, na ma-remind po ako, na paano ka tutugon, anak, ngayong hindi ka nakapasa ng board exam. Ngayon sa atin po, paano anak, yung respond mo? Paano yung tugon mo kung ganito yung sitwasyon at hindi aayon sa'yo? Ano yung magiging respond po natin? And I know po, God is talking sa ating pong mga buhay na sa kabila po ng sitwasyon po na nangyayari po sa atin, yung question na, hahanapin mo pa rin ba siya? Sasadyain mo pa rin ba siya? Sasambahin mo pa rin ba siya? Papupurihan mo pa rin ba siya? Susunod ka pa rin ba sa Kanya kahit na yung sitwasyon po natin ay hindi naaayon sa atin? And I know, God is speaking sa ating pong mga buhay na whether it is yung sitwasyon po natin ay nasa up or nasa down na situation,
sana po makita pa rin po natin na yung Diyos po natin is the King of Kings and the Lord of Lords. Nandun pa rin po yung pagpupuri po natin sa Kanya. Amen. Can we all stand po sa umaga pong ito? This passage po teach us, no, to seek God's glory, to worship God's glory, and obeying God's glory. And this wise men, this magi's, responds accordingly doon sa kagustuhan at kalooban ng Diyos. And hopefully, church, after we hear this message from the Lord, we are all reminded in every situation, God loves to hear our feedback. Ano po yung feedback po natin? Whether it is glorifying Him. Kasi, alam niyo po, yung pag-worship sa Panginoon ay hindi lang dahil may natanggap ka. But you worship Him because He is the King. You worship Him, sinasamba mo ang Diyos kasi siya yun. Siya yung Diyos na meron tayo. Not because of the things na natanggap po natin o nararanasan po natin na maganda sa buhay po natin. But because, not for our personal gain, but because gusto lang po natin na sambahin ng Diyos. Can we sing po yung worship song po natin kanina, na Diyos ka sa amin? Can we reflect po sa ating pong mga buhay as we sing this song? Makita po natin na sa lahat po ng panahon, ang Diyos po natin ay Diyos na mapagbigay, mapagmahal, mabuti at tapat sa buhay po natin. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoon Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa Come on, church. Patuloy po nating papurihan, sambahin ang Panginoon. Ano man po yung sitwasyon na meron po kayo sa araw na ito, in the past few days, in the past months or years, napakiramdam po natin na hindi tayo tinutugon ng Diyos. This message reminded us kung paano po natin sasambahin our only true God. Diyos ka sa amin. Sa lahat ng bigat, nariyan para sa amin. Panginoon Jesus, pagkari ka. Magliwanag ka sa buhay ko. Di nagbabago, Di
Can we all worship the Lord sa umaga pong ito? Kapatid, malaya ka na papurihan ng Diyos. Ano man po yung sitwasyon po natin ngayon, God deserves this worship, this glory and honor. Deserve po ng Panginoon na siya ay papurihan at sambahin sa umaga pong ito. Come on, church! Papurihan po natin ang ating Diyos. Lord, we thank you, God. Hallelujah! 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 Oh, we honor you, Jesus. We honor you, Jesus. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Oh, purihin ka. Sambahin ka, O Diyos. Papuri sa iyo. Hallelujah. Hallelujah. Oh. Hallelujah. Lord, we thank you, Lord God, sa umaga pong ito. Patuloy mo po kaming napaalalahanan, Lord God, na everything, Lord God, lahat ng nangyayari, bagay sa amin pong buhay at nararanasan po namin. Lord, ikaw po yung nag-orchestrate nito. Lord, everything in this world, ano man po yung nararanasan po namin. Lord, patuloy mong makikita sa iyong mga anak na yung tugon po namin ay pagpupuri at pagsamba pa rin sa iyo. Lord, in any situation ng buhay po namin, makikita mo pa rin ang mga anak mo na patuloy na sumasamba at nagpupuri sa nag-iisang Diyos na buhay. Ikaw yon, Panginoong Jesus. You are the King of all kings and the Lord of lords. Papuri at pagsamba ay tanging sa iyo lamang, O Diyos. We thank you, Jesus. We thank you. Lord, salamat sa mga panalangin tinugon mo. Pero Lord, makikita mo pa rin po kami na nagpapasalamat at nagpupuri sa iyo sa kabila ng mga panalangin na hindi mo pa po tinutugon sa aming mga buhay. Lord, you are indeed, Lord God, an amazing God and an awesome God. Lord, salamat dahil binibigyan mo kami ng puso na patuloy na sumasamba at nakikita, Panginoon, nakikita po, Panginoon, na ikaw po yung Diyos na patuloy naming pinagkakatiwalaan at pinapapurihan sa aming pong mga buhay. Salamat po, Lord God. And every prayers, Lord God, alam po namin na walang mga panalangin na masasayang, kundi lahat ng ito will fall on its proper place, Panginoon, in your perfect time, Lord God. Lahat ng panalangin at desire po namin, ay makikita po, Panginoon, na tinutugon mo sa aming mga buhay. Lord, we thank you. We glorify your name. We honor your name, Jesus. Ikaw lamang po ang hari at Diyos sa aming buhay. Salamat po, O Diyos. We glorify your name. We worship your name. We honor your name, Father. We honor your name, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Salamat po sa pagsama po sa amin sa umaga pong ito. We thank you. We love you, Jesus. And we appreciate you, Lord God. Salamat po. Sa'yo po namin binabalik ang pinakamataas na papuri, pagsamba, at pagluwalhati sa tanging pangalan mo, Panginoong Jesus. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen and Amen. Come on, palakpak po para sa ating Diyos. Hallelujah! Hallelujah! God bless po sa bawat isa.